Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron tayong reaction na gagawin dito kay PBO. Ito, maganda to kasi magaling to mga nyo. Shout out po sa inyo, sir. Lagi po ako nanonood sa inyo. And today, magbigay tayo ng reaction dito sa kay Trillanes na medyo galit na galit si Trillanes sa binigay na pahayag ni Madam Sara na lalagay niya sarili niya as a designated survivor at hindi siya dadalo sa zona ni Pangulong Marcos. Eto, nag-react si Trillanes. Nag-post siya na papa-impeach daw niya si Sara. Kumakahol na naman itong bobong aso to eh. Si Boy Demanda. Kaya ito, panoorin natin ito. Masaya itong reaction po ni PBO. Eto po, let's go. And don't forget to subscribe mga guys. Matapos nga pong niyanig ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan ang kanyang mga kalaban kahapon sa kanyang anunsyo na no, hindi ako dadalo sa SONA and I will appoint myself as the designated survivor. At lahat po ng mga dumalo sa SONA mga kababayan ay kinabahan. Taranta sila at dali-dali nga silang nagtanong sa Korte Suprema na, ano ba ito sinasabi ni Sara na ina-appoint daw niya kanyang sarili bilang designated survivor. At kung sakali daw mga kababayan na mayroong masamang mangyari doon sa SONA, ay si VP Sara ang nagte-take over. Nagkagulo ang mga anti-Duterte mga kababayan, kabilang na itong aso. Si Sundalong Kanin, Antonio Trillanes, aka Estela. Si Tonyo mga kababayan. At isa ito sa galit na galit dito sa sinabi ni VP Inday. At sa kanyang post sa social media, tinawag pa niyang baliw si VP Sara. Ipapakita po natin ang kanyang post. Teka muna, sinong baliw, Mr. Trillanes, ha? Alam na naman daw, medyo trililing nga ang tawag sa inyo. Facebook, ha? Boom! Sabi ni Antonio Sani Trillanes IV with checkmark. Syempre, yan ang verified account na yan. Na it's time to impeach this crazy woman. Crazy woman. Sino tinutukoy mong woman? Trililing, baka nanalamin ka habang sinasabi mo yan, ha? Baka ang sarili mo nakikita mo. Crazy woman daw si VP Sara mga kababayan. Dahil sa pagsabi nitong i-a-appoint niya kanyang sarili bilang designated survivor. May hashtag ba siya? Impeach Sara. Trililing talaga. Impeach, paano pag-impeach, Mr. Trillanes? Punta ka doon sa Senado o sa Kongreso, mag-file ka ng impeachment, tatanggapin kaya. Hindi ka naman wala ka ng silbi. Wala ka, hindi ka naman member. Kasi ito si Stella mga kababayan, aka Sundalong Kanin, Tonyo Trillanes, dahil sinabihan na siya dati ni VP Inday na baliw. Kaya ngayon, gumanti. Nagiging attack dog na po kasi ito si Trillanes. Grabe ang pangalan na Sundalong Kanin, attack dog. Trillanes, asong ulol. Grabe na yan. Babayan ng administrasyon dahil taranta ito dahil ayaw niya makabalik sa pwesto ang mga Duterte dahil na-trauma na daw sila dati noong nakaraang administrasyon. Ayan, na-trauma, diba? Ikaw na-trauma, Trillanes. Diba? Tago ka nga ng tago doon sa Senado. Dahil sa labas, nag-aabang na yung mga polis sa arrestuin siya. Yun, natutrauma siya doon. Pinaparisto kasi dati doon ni Saray Digong. Kaya lang nagtago doon sa Senado. Digong! At ayaw niyang makabalik ang mga Duterte sa 2028, lalong-lalo na ito si VP Sara. Dahil sobra-sobra daw ang kanilang trauma. At ngayon, tinawag ng baliw si VP Sara dahil gumanti. Ito na yung nagiging attack dog yata ni ni Lisa Marcos. Ayan, Trillanes, Ano kaya ugnayan nyo kay Lisa Marcos, Dati pa si Sara na mismo ang tumawag na baliw sa kanya. Panoorin muna natin itong unang clipping, ha. Maanghang ang buwelta ni Inday Sara Duterte kay Senador Antonio Trillanes. Malapit na raw siyang maniwala sa mga chismis na nababaliw o nasisiraan na ng bait si Trillanes. Yan, Trillanes. Ang dami ng chismis na malapit na raw ikaw nababaliw ka na raw. See?
Dati pa eh. Although, abogado ito si Sara eh, ang kanyang wording, malapit na siyang maniwala sa mga chismis na nababaliw at nasisiraan na ng ulo. Ito si Trililing Trillanes. Kaya ngayon mga kababayan, nakakuha ng tiyempo itong si Sundalong Kanin at ginantihan si VP Inday Sara. It's time to impeach this crazy woman. Oh, pero paano na yung Trillanes? Eh, hindi ka na nga miyembro ng Kongreso at ng Senado. Paano ka makakapag-file ng impeachment? Siguro mga kababayan, Magdala na lang siya ng placard doon sa sa plaza, tapos magdala siya ng Sara resign. Sama na lang siya doon. marami pa siyang mga ka-Berks dyan eh. Sa Kongreso, ka-Berks na ito ni Tamba dahil isa na ito sa mga aso eh. Oo. Tapos meron pa siyang BFF doon sa Senado na si Ontivirus. Ewan lang natin ha kung kaya nilang ipa-impeach si VP Sara. Pero sa anong ground? Walang grounds, Trillanes. Walang nakikita na si Trillanes. Kung ang tinutukoy mo, Trililing, ay ipapa-impeach si Sara dahil sa pagsabi niya nito sa i-appoint niya kanyang sarili bilang designated survivor. Ay, nagkakamali ka, Trililing. Hindi yan impeachable. At common sense din yan, di ba? Siya naman talaga, si VP Sara naman talaga ang designated, napapalit kay PBBM. Kung sakaling nawawala sa pwesto ang Pangulo, there's a possibility that another Duterte might be, may... Neto mga kababayan, naranta na siya mga kababayan sa pagbabalik ng mga Duterte sa 2028. Kaya ngayon palang mga kababayan, ay sinisiraan na niya si VP Inday. At the same time, nakipag-join. Lalong ginagawa niya yan, Trillanes, na panggigiba sa mga Duterte. Mas lalo kayong na kaklaro ng mga tao na talagang trapon-trapo kayo, traditional politician kayo. Wala talaga kayong mga silbi. Ganyang pagkatao na yun, wala silbi yan sa lipunan. Kung ano-ano na lang mga expose. Basta kung sino kalaban, magpapalabas ng expose. Wala namang napatunayan hanggang ngayon, di ba? Trillanes, meron ka bang napatunayan hanggang ngayon? Di ba wala? Ang dami mo pang media ka pa ngayon na magdemanda ka naman ngayon bago kay Nabongo at kay Tatay Digong. Forces na ito sa pwersa ng mga Marcos. Lalong-lalo na dito kay Madam Lisa Araneta Marcos na nagpapasip-sip na itong aso. Ayun lang natin nalaman mga kababayan na marunong palang gumamit ng straw itong aso. Sip-sip. Ganyan mga kababayan. Ako, Trillanes, surrender ka na. Talagang babarubalin ka niya ang alindog nitong si Madam Lisa Araneta Marcos. Ayun. Take the presidential post in 2028, a few years from now. Do you think if that happens, things will be different again for you? Most definitely. Most It's going to definitely. be a resumption of that 6-year nightmare of the Duterte administration. Nightmare. Hindi nightmare ng taong bayan, kung hindi sa iyo, ikaw ang nag-nightmare doon kasi wala kang kwenta. Nightmare, umamin mga kababayan, nightmare sa kanila. Presidency ng mga Duterte, at muli daw itong magbabalik sa 2028. Di ba alam naman natin mga kababayan, common knowledge naman yan ha. Ang takot lang at ang galit lang dito sa administrasyong Duterte ay yung may mga masasamang ginagawa. Yung mga kriminal, yung mga hudas, yung mga mapang-abuso sa bayan, mga kurakot na mga politiko. Yan lang ang mga galit sa mga... Understandable naman yan na maraming nagalit kay Digong. Siyempre, nung time na yan, parang naglilinis na talaga siya, pulot ng mga basura. Yan, yung mga basura na pinulot niya, yan yung mga nagagalit ngayon. Duterte. Pero ang mga ordinaryong tao, yung mga ordinaryong mamamayan na walang mga ginagawang masama at lumalaban ng patas, ay gustong-gusto ang mga Duterte. Kaya nga hindi nila mataob-taob Kaya kampi-kampi ang mga hudas ng Duterte. Kasi nung time ng Duterte, pwede ka magpagsumbong agad, di ba? Ano sabi ni Digong doon sa NAIA? Kung nadidihado kayo, mag-create lang kayo ng commotion at saka isumbong nyo. Baka kaabot din sa tenga ko yan. At talagang malalagot kung sino talagang may sala. Duterte agad, action agad, straightforward. Hindi katulad ngayon sa administrasyon nito na talaga, weak na weak talaga. Kababayan dahil itong mainstream media ay ito kanilang kasandata.
Eh, alam na natin, bakit nightmare ito para kay Liling? Dahil malamang, kabilang siya doon sa mga tinutugis sa mga Duterte dahil kabilang ito sa mga ulupong sa bayan. At probably, Nagkudita nga yan, di ba? Ulupong. Nakulong na nga yan. Binigyan lang na amnesty niya. Nakulong na itong tao na to eh. Nakulong na to eh. Kaya hindi ko masyado kino-content ito kasi wala ka namang kwenta talaga, Trillanes eh. Wala kang kwenta. Ngayon nagtaka kinontent dahil ginalaw mo si Inday Sara. Ha? Yan, sinabihan mo pag-impeach. Yan, bobo mo talaga. Ng Panot Aquino, na ngayon ay inabandona na niya mga kababayan dahil mayroon na naman siyang bagong amo. Parang minions itong si Oo, kasi nung time ng declaration ni Sara na tatakbo yung 3 Duterte, natatarantay itong tao na to. Nag-a-announce na makipagsanib na daw yung LP at saka dito sa administrasyon. Binasura yung panawagan niya ni Dilima at saka itong si Leni Robredo. Nagalit siya. Tinawag na naman niya ngayong ipokrito na itong mga dilawan. Wala ka kasing kwenta. Trillanes, no? Na kung wala na ang kanyang amo na nahudlom. Maghahanap na naman na another hudlom. Na amo. Villain. Villain pala ang yun, term. hindi lang Minions. sa akin, pati sa inyo, sa Rappler. So, it's going to be a nightmare for the people in the sectors and the organizations mamumot who naman ito, mga kababayan. for strong democracies. Hello. Speaking of democracy. Sino ba ang may... Noong time ng mga maisog rally na pinagbawalan, halos lahat ng mga opisyalis pasuspindi ng administrasyon kapag papayagan ang rally. Ang dami na cancel nga dahil sa panggigipit. Nasaan na yung demokrasya doon, Mr. Trillanes, ha? Di ba? Ang bobo mo talaga sa salita ka dyan. May record ng diktadura, Trililing. Yung amo mo ngayon. Yung Marcos administration. Hindi naman siguro sekreto yan. Dati-rati nung wala pang eleksyon, wala pa, hindi pa nanalo si PBBM eh. Sigaw-sigaw nito, diktador, ganyan. Tapos gayon, meron ng demokrasya daw. Bumalik na daw ang demokrasya dahil, hindi na Duterte ang nakaupo. Minions! Kasi ang Dutertes, talagang anti-democracy sila. Gusto nila yung Then sino pala ang diktador? hari. Gusto mga hari na sila. Hari. Tingnan mo yung bahay ngayon ni Duterte. Hari ba yan, Trillanes? Pumunta ka ng Davao. Tingnan mo yung bahay ni Tatay Ligong. Hari, si mong kabuang. Pinali talaga si VP Sara. Siyempre, try na daw. Ikaw, Trililing, ano ka? Prinsesa? Prinsesa ng kadiliman. Kaya, hindi na, pagka nalalagay sila sa lugar or hindi nila nakukuha yung gusto nila, nawawala sila sa wisyo. Kaya, sana naman. Speaking of nawawala sa lugar, ikaw, kumusta na pala ang pwesto mo, Trililing? Balita namin, ka raw, pati doon sa pagtakbo niya ng mayor ng Caloocan, mga kababayan, parang nangangamoy inidoro na naman ito. Ibasa sa mga surveys. Yung mga LP rin ngayon, nangangamoy na rin ang inidoro kung sino magsasanit yan. Panghuli, ito sundalong aso. Good job, Caloocan. Buti naman at nahimasmasan kayo. Ngayon pa lang ay sinabi na ninyo na ayaw nyo ng mayor na aso. Hindi mangyari ang nightmare na yan, yung na yan. Kaya we have time. 2024 pa lang. Wow. May 4 na taon pa si Trililing, mga kabayan, para siraan si VP Inday. So, wag na kayong magtaka, ha? Araw-araw itong lalabas sa mainstream media, nakakampi nila. 2028 pa yung susunod na talagang palakasin yung mga kandidatong kailangan natin na pangalanan mo muna ang kandidato mo. Wala nga kayong pagtapat kay VP Sara? Diba? Alam nga naman siya. Ikaw ang natapat. Hindi ka na manalo kahit kagawad siguro ng barangay. Guys, sa Malacanang sa 2020. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? And yun nga, etong si Trillanes talagang nauulol na, kung ano-ano nung mga pinagagawa. Binasura siya ng LP. Ngayon, nagalit sa pahayag. Ba't ka magalit?
Presidente ka ba, Trillanes? Ay, nako. Alright. Thank you for watching mga guys. And see you next time. Mag-react na naman tayo sa mga bagong balita. Ayan. Don't forget to like and subscribe.